Hello again, my name is Za, and I'm an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia, and welcome to Za Canada Vlog. Alam ko na ipaliwanag ko na dati kung bakit Za Canada yung pangalan ng vlog ko. Pero ipaliwanag ko ulit sa vlog na to. Kasi ang tagal ko nang ginawa yung video na to. Za Canada kasi Za, pero sa Tagalog is SA, which means it's a preposition, which means in Canada. So, ginawa ko lang siyang Za, kasi nga, yun ang pangalan ko, Za. So, Za, Canada. Ayan. Talagang tapat na tapat ako sa palubog na sikat ng araw ngayon. At maya-maya, papakita ko sa inyo yung mga ibon na lumilipad ngayon habang nagbablog ako. Paikot-ikot lang sila rito. Siguro, sinyales din to ng paulan na naman. Paulan na naman mamayang gabi. Sabi sa forecast, paulan ulit. Pero, habang hindi pa umuulan, samantalahin natin itong pagkakataon na to, na gumawa na naman ng isang vlog dito sa labas. Yan. Sa vlog ko, mukha tuloy ako naka-hijab. Dahil, gusto ko tinatakpan ko din yung tenga ko kasi pag nilalamig yung tenga ko, parang nilalamig yung buong katawan ko. At katabi ko si Summer. Ngayon, hindi ko lang mapakita mukha niya kasi naka-focus yung ano ba yan? Naka-focus yung stabilizer. Ayan, may stabilizer na tayo. Gamit ko na ngayon yung stabilizer natin. Mumurahin lang naman to. Hindi ko pa binili yung mismong DJI. Kasi nga, may pagmahal siya. So, saka, ang hirap kasi mag-transfer sa phone. Kailangan, kanina pa ako hindi nakatingin sa camera. Sorry naman. Ayun, ang hirap kasi mag-transfer sa phone. Ang maganda kasi sa iPhone, may airdrop siya. Pag kumuha ako nung DJI, gagamitan ko pa ng nung USB-C. Tamad ako sa ganun. So, ang sabi ko, yung phone ko na lang, kasi mas madaling mag-airdrop. Kasi nga, naka-MacBook din ako. Ay, yabang. Pero anyway, matagal ko na kasi binili yun. Investment, parang regalo ko na rin sa sarili ko yun. Noon pa. Hindi pa nga nag-upgrade ng MacBook. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon about sa vlog na to is the accident. Yung aksidente ko bago pa ako makarating dito sa Canada. And hello again. My name is Za, an early childhood educator located here in Vancouver, British Columbia. At ang pag-uusapan natin is story ng buhay ko. Or rather, story ng braso ko. Namuntik ng isang aksidente. Namuntik nang hindi magpapunta rito sa akin sa Canada. Kasi it happened like 2 years ago. That time na kaka-approve lang. Well, actually, na-approve na nung visa namin dito sa Canada nung nangyari yung aksidente na yun. May pamahiin tayo sa Pilipinas, 'di ba? Na yung minsan, yung mga magagandang bagay na parating sa buhay natin o dumating sa buhay natin is minsan may kaakibat na danger. At siguro yun yung nangyari sa akin. Pero hindi ko naman lubos isipin na mangyayari din pala sa akin. So, ganito yun.
parang July 27, na-approve yung visa namin dito. Doon tuwa ako. Kasi nga, finally, yung something na inintay ko ng matagal na panahon, magkakatotoo na. Pero, this day, well at the time, backtrack lang tayo ng onte, like a day before, 2 days before the accident, na-send na namin sa LBC. Kakasend lang namin sa LBC nung passport namin for visa stamping. Uy, ang dami talagang ibon. Nakita nyo sa background? Yan talaga sila, ang dami nila oh. Pauwi na sila oh. Dami. Swerte daw yan kapag ganun. Hi! Ayun na nga. O sige, balik tayo. 2 days before, na-send na namin yung visa, yung passport namin for visa stamping. And on that day, I was so in a very good mood. Kasi nga alam ko na ilang araw na lang yung iintayin namin, or ilang buwan na lang yung iintayin namin, like 1 or 2 to 1 to 2 months, mga ganun na lang yung iintayin namin bago kami makaland dito sa Canada. But on that day, for some reason, nung paalis kasi kami na umaga, sabi ni Kurt, magpapa car wash siya. Magpapa-car wash siya. Automatic sa akin na kapag magpapa-car wash siya, at that time, uwi yung nanay niya sa Brunei. So, nandun yung nanay niya sa Pilipinas at that time. So, confident ako na kahit iwanan ko si Summer mag-isa, kahit iwanan ko si Summer sa bahay, may kasama si Summer. At that time, baby pa si Summer nun. So, hindi niya naman pala ako sinasama, pero sumama ako kasi nga, lagi kaming ganun, kapag may pupuntahan siya, especially pag rest day ko, wala naman akong ginagawa na bongga-bongga, sasama ako. So, sumama ako, magpa-car wash. Naligo ako. Well, before nun, syempre, naligo ako. Tapos, yun na nga, umalis na kami. Pag-alis namin, pumunta kami dito sa may pinakamalapit na car washan doon sa Lucena. Doon kami nakatira. Sa Lucena. Tapos, yun na nga, nakipag-usap siya na gusto niyang palinisan yung loob at labas ng sasakyan kasi ang alam ko at that time, sobrang putik din ng sasakyan dahil ulan din ang ulan sa Lucena. Tapos ang putik ng loob at labas ng sasakyan. Pero ang dala na pera ni Kurt at that time is buong 1,000 pesos. Okay, pinatahimik lang natin si Summer kasi habang may dumadaan na aso o minsan may tumatakbo o nagbabike, tumatahol siya, ang ingay. Anyway, ayun, buo yung pera ni Kurt na 1,000. Malapit lang yung gasolinahan doon. Tapos, yung car wash shop pa na yun na pinuntahan namin, may nagba-barbecue. Since nakaliligo ko lang, tapos basa pa yung buhok ko, naisip ko, lumabas dun sa car wash, tapos magpabarya sana dun sa pinakamalapit na gasolinahan. Yun yung plano ko. Pero hindi natuloy yun. Ang nangyari, nakaapak ako na basang-basang daan and nadulas ako. Tapos, tumama yung kanang braso ko dun sa simento. Buti na lang hindi ulo yung tumama sa akin kasi may malapit na poste dun sa pinagbagsakan ko. Which is thanks God pa rin. Dahil kahit papano naisave
naisave pa rin yung buhay ko. Or pangalawang buhay ko na rin to. Nakailang pangalawang buhay na ako. Pero thank you Lord, thank you Lord. Hindi ako nagre-reklamo. Salamat po sa pag-save. Ayun, yun. So, at that time, nag-ano na ako, dinala ko na ako kala pa nga ni Kurt, nung paghila niya sa akin, kala niya, walang nabali sa akin. Kasi nga, hindi naman na-rupture yung skin ko eh. Ang nangyari, pag angat niya sa akin, pagkuha niya sa akin, hindi niya alam na bali pala yung kanang braso ko. Tapos, nung pagtayo niya sa akin, doon niya napansin na biglang nag-bulk yung ano ko. Nag-bulk yung braso ko. And yun na nga. Hindi ko alam na pagdating sa ospital, I thought na anong tawag diyan? Na simpleng ano siya. Pinagpe-pray ko pa na sana hindi bonggang-bonggang basag yung ano ko, basag yung arm ko. Kasi ayoko nang tumagal sa Pilipinas. Ayoko nang nakapagsabi na ako, nakapag-resign na ako. Alam ko nag-resign na ako at that time or handa na ako mag-resign at that time kasi nung panahon na yun nagtrabaho pa ako sa isang home base ang tawag doon? Home base call center. Parang call center siya pero parang technically hindi. Kasi nga ang kinikater niya is yung mga ospital sa US. Yung parang mga licensing ng ospital sa mga US. Pero hindi siya BPO. In-house siya. In-house call center siya. Mababa ang sahod pero since na work from home, parang tumaas na rin ng kahit papaano dahil wala ka namang gastos sa transport or sa pagkain or sa baon, mga ganun. Anyway, yun na nga, hindi pa ako nag-resign doon. Pero nung pagdating nga sa ospital, nung tinitingnan na nung doktor yung x-ray ko and everything, syempre dinala mo na ako sa emergency. Tapos, tinawagan yung orthopedic. Pagtingin ng x-ray ko, basag na basag yung braso ko. Nahati siya sa 3. Siyempre 2, tapos may maliit na piece yung bumaklas dun sa sa arm ko. So, hindi lang basag yung ko. Hindi lang nabasag yung physical ko, pero physical body ko, pero basag na basag din yung isip ko at that time. Kasi, kala ko, hindi na ako matatanggap dito sa Canada. Hindi na ako buo. And parte ng trabaho ko ang pagbubuhat ng bata. 'Di ba? Parte ng ko 'yan. Parte ng buhay natin as an ECE ang pagbubuhat ng bata. So paano ko pa bubuhatin ng bata kung may injured yung braso ko? Pero kumapit lang ako sa Diyos. Siyempre, kumapit din ako sa doktor ko. Doktor, pagalingin niyo po ako. Parang awa niyo na. Sa lalong madaling panahon. So, nilagyan nila. Sabi ng doktor, pinapili ako, it's either cast. Cast is sementohan siya, pero mas matagal yung galingan. Kasi nga basag yung ko, 'di ba? Basag. Ang pangalawang option is lalagyan siya ng metal brace. Metal sa loob, parang i-installan. Taray, parang up lang, no? I-installan siya ng metal sa loob. I-screwhan siya ng metal and then lalagyan ng anong tawag doon? Bone. Parang may bone pa siyang sinabi, nakalimutan ko na yung tawag eh. Basta parang anong tawag? In-implant. Nag-implant pa ng bone, ng extra bone para mag-connect ulit yung ko, yung nahati kong buto. At nung ginawa niya yun, I had to undergo therapy and at the same time
kailangan ko maghintay ng isa, di ba July nga, July na approve yung visa. Kailangan kong maghintay pa ng 2 months para gumaling lang ako. Para makarecover yung braso ko. So this accident taught me a lot of lesson. At isa dyan ang patience. Patience, syempre, alam mo yung feeling na makakamit mo na, tapos biglang nawala. Yung kala mo nandyan na, tapos biglang nawala. Yun yung isa sa mga lesson na natutunan ko. Lesson na natutunan ko kasi nga minsan kailangan mo lang maging mapagpasensya sa pagkakataon. Siguro kaya hindi pa ibinibigay sa iyo yung mga bagay-bagay na yun kasi hindi ka pa handa. Hindi ka pa handa. Ayun, pinatay lang natin yung camera ulit kasi nga ang ingay ni Summer. Anyway, yun. Patience kasi nga siguro kung ibigay sa iyo yung bagay na yon sa panahon na gusto mo, hindi ka magiging handa. Hindi ka magiging handa sa mga pagsubok na darating sa iyo pagdating mo rito sa Canada o kahit sang bansa ka man kahit sang bansa ka man pupunta. Everything happens for a reason. Yan lagi ang iniisip ko. Kung hindi nangyari yon, alam nyo ba, kung hindi nangyari yon, siguro wala kaming matitirahan. Wala kaming makakapitan at that time. Walang susundo sa amin sa airport. Diba? Kung nangyari yon or kung napaaga yung punta namin dito sa Canada. So, maraming dahilan kung bakit nangyari yon. And higit sa lahat, ang natutunan ko is dapat mag-ingat lagi. Tumingin sa dinadaanan para hindi nadudulas. Para hindi naaaksidente nababali ang buto. Ngayon, takot na akong maglakad. Especially nung kararating lang namin dito sa Canada. Takot na akong maglakad sa ice. Kasi minsan may tinatawag ditong black ice. Yung parang uulan, tapos pagdating ng gabi, freezing yung temperature. Pagising mo sa umaga, yung kala mo semento lang, yung pala ice na. Yun yung black ice na tinatawag. So takot ako doon. Takot ako dyan sa mga bagay-bagay na yan. Pero kidding aside, kung wag tayong matakot sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Kagaya ng bagay-bagay na to na dumating sa buhay ko, yung aksidente na yon is nagbigay sa akin ng lakas ng loob para lalong harapin yung mga pagsubok na kinaharap ko dito sa Canada. Kagaya nga nung last time na shinare ko about dun sa previous employer ko. Siguro kung hindi nangyari sa akin yung aksidente na yon, hindi ako magiging matatag at hindi ko malalampasan yung pagsubok na pinagdaanan ko doon. And that's the end of my vlog. Ayan na, lumubog na yung araw. Wala nang sikat ng araw na tumatama sa mukha natin. Pero happy tayo kasi nakita natin yung paglubog ng araw dito sa mismong pwesto kung saan tayo nakaupo. And that's it. That's the end of my vlog. Hopefully you like and subscribe and you have learned a lesson. Huwag titigil sa pangarap. May peklat ka man o wala. May brace ka man or wala. Tuloy ang pangarap lalo na kung may visa ka dito sa Canada. At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Nakikita nyo magandang panahon. Ayan, napakadaming ibon na naglalaro. Siguro pauwi na sila sa kanilang mga bahay.
Paano kaya talaga sila nag-uusap, no? Paano sila nagkikita sa isang lugar, wala naman silang cellphone. Ang dami talagang ibon, ayan, nakikita nyo ba? Ewan ko lang kung nakikita nyo sa camera, pero sobrang daming ibon sa langit. Ay, mga ano, sama-sama na sila dyan. May mga crow, may mga goose, ano pa ba? May mga seagull. Yan, naghahabulan sila pag ganitong oras. Kaya magandang maglakad ng ganitong oras. Ang daming magagandang scenery dito sa Brunei. Ay, dito sa Brunei. Ano ba yan? Brunei nasa isip ko, saka dito pala sa Vancouver, Canada.